I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you come cultivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. Holy Spirit, you cultivate my soul. And every day I grow to love you more. Reaching for your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit and truth. Lord, thank you, Lord, sa gabing ito, Lord. Lord, sa mga pagkat, Lord, sa aming mga gawain, Panginoon. Nagdalaga sa Panginoon natin, Jesus. Amen.
sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay makawalang hanggan. Ibuti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong pagmamahal. Ang iyong awa ay makawalang hanggan. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na Ika'y walang katulad, tunay na Ika'y nagbabago. Pagpupuri Diyos sa amin ay nagmamahal. Ibuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong pagmamahal. Ang iyong awa ay magpawalang sinasamba kita, Diyos at Panginoon. Tunay na Ika'y walang katulad, tunay na Ika'y nagbabago. Mabuti ang Diyos sa ating sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na Ika'y walang katulad, tunay na Ika'y nagbabago. Mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Lord, salamat ng Panginoon. Tunay nga po, Lord, na kay Lord ay laging hindi nagbabago, Panginoon. Sa kabila po ng aming mga kagabi po ay hindi karapatan sa Panginoon. Nandiyan pa rin kayo na hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa amin. Lord, salamat mo ng marami, Lord. Pagandalaki, Lord, sa pangalan ng na si Jesus. Amen. Okay po, meron po tayong mga announcement. O yung sa IRM San Isidro, worship service every Sunday po, alas 2 ng hapon. Meron po tayong youth service every Sunday, alas 4 po ng hapon. Sa midweek service po, in prayer meeting, sa May 9, 2024, alas 7 po ng gabi. Ang ating speaker ay si Sister Leonie Santos. Ang ating worship leader ay si Sister Yasmin Borbon. Ang ating usher ay si Sister Patricia Laportesa. Ang ating testimony ay si Brother Michael Mendoza. Sa linggo po, Santa Cena, Sunday service, na May 5. Tapos may medyo po ng umaga. Ang ating pong speaker ay si Reverend Emmanuel Castro. Ang ating pong worship leader ay si Sister Cristita Barza. Ang ating pong tithes and offering, encouragement, si Sister Laarni Acosta, and usher si Sister Judith Borbon. Ang flower sponsor po ay si Sister Bella Casanova. Ito pa mga kapatid, meron po tayong 8 community mission.
Ito po yung gaganapin sa May 11, 2024, alas 8 pa ng umaga. Ito pa, meron po tayong testimony na nagagamit po ay si Brother Boy Adriano. Tama din. Okay, sorry. Siya ano pala si Sister Slarny Malacosta ang ating testimony mo. Magandang gabi po sa lahat. Tunay nga po na napakabuti po ng Diyos sa aking buhay dahil yung prayer ko po ay hindi na po ako pinaghantay ng Panginoon. Hindi na po ako pinaghantay ng Panginoon na napakatagal upang tugunin niya ito. Almost 66 days before bago po sa kabilang buhay ang aking mother, God knows how I miss my mom. So nagpray po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, baka naman po pwede sa huling pagkakataon, muli kong makausap, muli kong makakwentuhan, muli kong mayakap ang aking mami. Hindi na po ako nagantay ng ilang linggo, ng ilang taon. Immediately po, nung gabi na yon, God answered my prayer. At nung tagpo dito, nung makita ko po si mami ko sa aking panaginip, ang saya-saya po niya. Sabi ko, bakit kaya ganito si mami? Ang saya-saya niya. Samantala kami naiwan niya rito, mga nalulungkot, sa biglang pagpanaw niya. Siguro ito yung way na pinakita sa amin ni Mami na sa aming pagdadalamhati, sa pangungulila namin sa kanya. Gusto niya na kami magkakapatid, na habang kami ay dumadanas sa matinding kalungkutan, makita namin o maramdaman namin yung kaligayahan na iniwan niya nung nandito sa lupa. So, nung gabi na po yun, alam ko, umiiyak ako nung kasi nagising ako, umiiyak ako. Talaga pong, alam ko po ng pagpanaw ng mami ko, mayroong void na nasa puso ko. Pero alam ko rin po na sa biyaya ng Panginoon, yung void na yun, yung kung ano man yung alamat na nilikha ng pagkamatay ng mami ko, sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, Kanya po itong tutugunan, Kanya po itong muling ibubuo, hanggang sa unti-unti po namin na ma-realize yung reason niya, bakit po maaga niyang kinuha yung mami ko, na biglang-bigla lang po talaga, no? Para bang pina-check up lang namin, ilang days lang, bigla na naman namatay. So marami pong salamat sa patuloy na pagpapala niya sa amin, sa aming mag-asawa, sa aming business, in spite na nakakaranas po kami ngayon ng sobrang hina po ng aming business, ay patuloy pa rin po ang Panginoon na gumagawa, patuloy pa rin po siya gumagamit ng mga tao para po bumili ng produkto namin. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Salamat po, Mr. Clary, sa iyong madamdaming testimony. Ngayon po, ating God's message po ay dadalhin ni Brother Renan Losada. Amen. Salamat din po muli sa Panginoon
Dahil kanina nga po yung aking pong baby boy ay nakalabas na rin po sa wakas. So nakaka-bless dahil simula rin po na-confine si May na yung kanya pong billing is parang naka-60 po siya eh. So 60 kay May. Yung kanya pong paglabas is naka-zero balance po kami. Then yung pong kay May naman po, yung kanya pong bill naman po is 65,000. Then ito nga rin po ay kami na po yung naka-zero balance. Then ito nga pong kay Rain is talaga naman nakapanghina. Ito po ay nakami po kami ng 95,000 kay Rain. Pero praise God, ito po yung naka-zero balance. So yung sila pong tatlo is wala kami naging billing po. Pag sa mga beds po, parang ano lang po kami. Doon po kami, bilang sa mga needs po niya, mga beds po ng mga bata kay May. So yun naman po. Pag-isa niya buhay din po sa patuloy po paggamit ng Panginoon sa kanya pong ministry. Salamat din po. Amen. Sige po. Sa tingnan po, patuloy natin pong mensahe sa gabi ito. Tayo po muli ay magsitayo para po sa ating pong paggalan ng kanya pong mga salita. At ito nga po ay, ito bago para po sa atin. Ayan. Ito pa yung nakasulat sa unang Korinto, chapter 15, verse 58. Minsan pa po sa unang Korinto, 15:58. Ayan. Ito po yung tayong copy po sa ating pong PowerPoint. Ating pong basahin. Ready, go. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitilan. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. And then sa naman pong version po sa English version. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, purihin ka sa gabi ito. Salamat po muli sa patuloy niyo pong paggamit po sa inyong pong lingkod, sa inyong pong pagbabahagi ng inyong mga salita. Gawain kayo po yung patuloy ng kumilos sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon. Ano naman pong gawa ng kaaway, Panginoon, ito po aming sinasaway sa pangalan ni Jesus, Panginoon. And Lord, kasi kung muli pag-aaral, Lord, gawa ay hipong buksan, Panginoon, ang aming mga puso para po sa inyo pong kapurihan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, sige tayo mga kaupo na po. Para sa ating pong panimula, ang sabi po dito, yun daw pong unang Korinto ay patungkol po sa madaming problema at pagsubok na kinakaharap ng church ng mga taga-Korinto. So, sila nga rin po, marami po silang issue sa buhay nila, gaya ng pagkakabaha-bahagi, immorality, false teachings, at meron din patungkol sa kahalagahan ng love at unity sa kapwa mananampalataya. Doon din po ay sulat ni Apostol Pablo, address to the Christian church in Corinth. Then, yun naman pong sa ating pong talatang binasa ay it serves daw po as a call to Christians or believers to remain steadfast in their faith, then immovable in their convictions, and active in serving the Lord. So, doon sa tipong napasa pong talata, meron po itong tatlong bagay po na makakatulong daw po para po sa atin. Number one po, yung po na doon po yung nabanggitin po sa tipong talata is magpakatatag or steadfast or stand firm. Yung po mga meaning daw po nito is to be firmly fixed and not subject to change. Yung hindi ka pabago-bago. To be firm in belief and determination. Yung bang, pero kung talagang boldness ay yung faith. And then, to be loyal and faithful sa ating pong pananampalataya. The gusto po ang question po dito is, how to be steadfast in faith and in the Lord? Ito nga po is, you must spend more time for Him. Kapag tayo daw po ay nagtitiis at nagpapasensya, it means you are a steadfast
person. In a sense na our response are in biblical thoughts and manner. Yung hindi ka masyadong sobrang emotional or nakabase lang sa feelings mo. Tayo raw po is nakadepende sa mga pangako ng Diyos sa atin. He is powerful enough to take care of us. Sabi nga po, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng puto or crown of life. Ito raw po yung buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Focus on what you can control and not on what you cannot control. Kaya daw po minsan may mga Christians na hindi nagiging matatag dahil ang dami po nila iniisip or ginagawa that beyond their limits. Hangganan din po yung ating yung po ating pong mga talents sa ating pong Panginoon. Ang mga bagay daw po na hindi natin kaya ay atin lang pong ibigay sa ating Panginoong Diyos. Huwag po natin siyang pangunahan sa kanyang mga ginagawa. Basta lang po, gawin mo yung part mo at gagawin din niya yung part niya. Let God do the rest for you at tayo po ay manatiling matatag. Yung pangalawa daw po is huwag tayo matitinag or immovable. Let nothing move you. The question din po para sa atin, how to be immovable in faith in the Lord. Then, itong sabi po dito as no, you must spend time in prayer and immerse yourself in the Bible scripture. Tayo na po ay magbabad sa panalangin at sa pagbabasa ng kanyang salita. Don't just read the Bible, but take time talaga sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Next po is na pong prayer daw po din ng kanyang pong Word of God is our foundation. Kapag tayo daw po ay sumihingi sa Diyos, dapat tayo ay manalig at huwag tayo mag-alinlangan. Huwag daw pong umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at hindi alam kung ano ang kanyang ibig. Huwag tayo tayo po ay bibigay sa mga pagsubok sa buhay natin. Kaya daw po may mga Christians na pabago-bago at madaling bumagsak ay dahil na sila po ay kulang ng panalangin at salita ng Diyos. Kapag po matibay ang ating pong pundasyon, anuman ang pagsubok sa buhay natin ay hindi ka basta-basta babagsak. Let nothing move you, let nothing shaken you. Kaya nga tinawag na pagsubok ay dahil sinusubok tayo ng Diyos at hindi po iyan parusa. Ang mga pagsubok na iyan ang siya nang magpapatibay sa atin. Kaya daw po tayo po ay magalak pag tayo nakakaranas sa mga pagsubok na parang hindi lang siya basta pagsubok kundi matinding pagsubok. Pangatlo po is magpakasipag daw po tayo is or working hard or active in serving the Lord. The question po sa atin, how to be active in faith and in the Lord. Ito nga po yung sabi po dito, yung bang pag daw po masipag ka, pagpapalain ka. Amen. Pero kapag naman po tayo is tamad, don't expect na tayo rin po is pagpapalain. Ito nga po sa pong tatamang pong binasa po natin, ang sabi po doon, give yourself fully to our Lord. Hindi sinabing give yourself only one half to our Lord or give yourself partly to our Lord, kundi fully to our Lord. Buong buo daw po dapat yung ating kasipagan at hindi yung napipilitan lamang. Then ang ating pong prayer time daw po dapat ay hindi pilit. Pati ba yung ating pong devotion ay hindi dapat pilit. Then pati raw po yung ating pong ministry dapat ay hindi pilit. Tayo po ay dapat na maglingkod na mayroong saya at buong puso. Halimbawa, ito po, now, pray for your people around you. Or magbigay ka, or magbahagi sa mga taong nangangailangan, or magbigay ka rin ng mga words of encouragement sa mga taong
nangangailangan. Tayo raw po ay gumawa ng may saya sa ating puso at magbahagi ng kanyang mga salita. Sabi nga po doon, ano man ang ating ginagawa, gawin natin ng buong puso dahil sa Diyos po tayo naglilingkod at hindi sa tao. Tayo din po ay pagkakaaloban ng Panginoong Diyos ng gantimpalang nakalaan para sa ating kung tayo na po ay magiging masipag at magpapatuloy. Then para pa sa ating pong panghuli, wala tayong dapat ipagmayabang sa mundong ito dahil lahat ng meron tayo ay galing sa ating Panginoong Diyos. Ang ating buhay, lakas, araw-araw, talento, karunungan. Kung meron tayong dapat ipagmalaki, yun ay ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Ang lahat ng ating ginagawa sa mundong ito ay walang kabuluhan dahil hindi mo naman iyan madadala sa langit. Ang may kabuluhan lang ay ang ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya sikapin na po natin maging matibay, matatag, huwag matitinag at maging masipag sa ating ministry hanggang sa huli. Dahil lahat ang ating ginagawa para sa Diyos ay kailanman hindi sayang at tayo nagpagkakaroon ng mga gantimpala. Purihin po ang Panginoon. Tayo po muling manalangin. Heavenly Father, kayo po nakakaalam ng aming pong strength, ng aming weakness, ng aming pong skills, ng mga gift na meron po kami. Lord, we pray, Panginoon, to hold us, Panginoon, to mold us, Panginoon, kung saan niyo po kami nais ilagay, Panginoon, sa pong gawain po ito. Lord, purihin ka, Panginoon, sa aming buhay, lahat ng bahagi ng aming buhay, Panginoon, and Lord, sa Lord, nagkakatiwala, Panginoon. Purihin ka, Lord, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ano? Sige mga kapatid, ang ating pong teaching opening po ay dating po ni Brother Boy Adriano. Sa gawain ng Diyos, mismo ika'y papalaing lubos. Di na ihandog ang mabuting ani ng pagsambay pagpupuri. Yes, Lord God, maraming salamat Lord sa mga biyaya ng natatanggap sa araw-araw sa aming mga buhay, Panginoon, sa kalakasan pinagkakalit mo sa amin, Panginoon, sa aming mga pinagkukunan ng aming mga biyaya na natatanggap. Patuloy mo pong gamitin ang biyaya ito na aming ikalog sa gabi nito, Lord. Magsiging gamit po ito sa yung banal na magbasahan sa inyong gawain. Maraming salamat, Panginoon. Maraming na mga ibalik na makapagtaas na mapuri pagwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Place my trust in my glory in the power of the cross. Every victory let me set my feet, my source of strength, my source of hope.
Christ alone. I place my trust. Will find thy glory in the power of the cross. Every victory will be set by my source of strength, my source of hope, in Christ alone, in Christ alone. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na tunay nga nagpapaalala po sa amin ng lahat ng aming ginagawa para po sa iyo, ang lahat ng pagtitiyaga, kasipagan, pagpapatuloy, Lord, ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy na ang kasipagan, ang sigla sa paglilingkod po sa iyo. Makita mo po sa amin, kahit na po, Lord, may mga dumarating ng mga pagsubok, mga obstacle sa aming buhay, Ikaw ang Diyos na sasama po sa amin. Ikaw ang Diyos na magpapalakas upang ang aming buhay pananampalataya magpatuloy, Lord, na naglilingkod para sa kapurihan at kalwalhatian ng iyong pangalan. Lord, dalangin ko po, patuloy mo pong ingatan ang iyong mga anak. Dalangin ko rin, Lord, yung mga kakapatiran po namin na hindi namin nakakasama. Patuloy na ikaw ang Diyos na humipo sa kanilang puso. Ano man, Lord, yung mga bagay na kanilang pinagdadaanan, kung meron mong mga balakid, Panginoon, ikaw ang Diyos na tumulong na ma-overcome po nila ito. At sa kanilang puso, Lord, lagi mo pong ilagay, Panginoon, yung patuloy na uhaw, Panginoon, sa patuloy na mga pagdalo sa mga gawain mo po. Dalangin ko po, Lord, ang pananampalataya, lalong pa po palakasin. Bigyan mo po kami ng kauhawan sa iyong mga salita, sa pananalangin at sa pagpapatuloy na pagdalo sa iyong mga gawain. I-bless mo po ang church, i-bless mo po ang mga kapatiran, ang kanilang buhay, Panginoon. Ikaw ang kanilang maging pangunahin sa lahat. Ikaw ang mauna sa lahat, Panginoon, upang ang iyong biyaya at pagpapala ay dumaloy ng sagana sa bawat isa po sa amin. Lord, sa gabi pong ito, sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, gayon na rin ang pakikipisan, gayon na rin ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang maranasan po nating lahat, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you